mga kabigatan, kayang pagalingin iyong karamdaman, kayang ibigay pangangailangan. Siya ang Diyos na may lalang. Walang suliranin, walang kalulasan, higante at bagyong pinagdaraanan. Siya ang magbibigay ng kaliwat, papawiin ng kalungkutan. Walang posible sa ating Panginoon, lahat kayang-kaya kahit anong hamon. Magtiwala lamang sa lahat ng panahon, kayang-kaya ng Panginoon. Huwag mangamba sa layunin niya, buhay ay may katiyakan, isukot magtiwala sa Kanya, sa Kanya. Walang posible sa ating Panginoon, lahat kayang-kaya kahit anong hamon. Magtiwala lamang sa lahat ng panahon, kayang-kaya ng Panginoon, kayang-kaya ng Panginoon. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po kay Brother Carlito Ventura. At ganoon din kay Brother Leo. Truth and life for Reyes, good morning po. Sa ating po mga kapatid yan sa Kalampa, magandang umaga. A shining light Kaya Kati, good guiding morning. us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Sa Panginoon, Jesus sa too. pagkakataong ito na muli ay All the makapag-tulay tayo pages ng salita ng Diyos. testify. Tayo muna po'y dumulog sa Christ the Panginoon sa way, the panalangin. truth, the light. Tayo po'y manalangin. Search the scriptures. Manaming makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at lupa. Kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Humingi ng kapatawaran sa aming pong mga karumihan, kasalanan, nagawa na isip na salita. Langin po namin, hindi po nga bigyan kami ng kaunawaan inyong mga salita na aming pong pagbubulayan ngayon pong umagang ito. Palain niyo po inyong mga salita at kami po inyong pong turuan. Salamat po muli. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming samat dalangin. Amen. We are just pilgrims passing through. Good morning po kay Sister Edith. This world is not our final. Magiging Pastor Boyd yan sa Pangil. God's Pangil word Laguna. our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Sa mga kapatiran po natin diyan sa Pili Camarines Search the Sur, maging sa Pantaw, come Luzon, and Albay. see. Magandang umaga po. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Hapon ay natapos po natin dito Search sa the scriptures, read and see. They reveal Christ.
verse 3 faithfully in His name. na ating napagbulayan tungkol sa restoration is possible. Hope of heaven. At dun nga po sa ating pag-aaral kahapon, nakita natin na restoration is possible at yung pong mga bagay natin pong na talakay ay nagbibigay yun sa atin ng pag-asa bilang mga anak ng Diyos. Ngayon po dito sa verse 4 hanggang verse 7, ito pong ating pong pagbulayan. Ang sabi ng Bible, Turn us, O God, of our salvation, and cause thine anger toward us to cease. Wilt thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generations? Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Shew us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. Yan. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na ating nabasa. Yung kahapon, restoration is possible. Dito po sa part na ito ng verse 4 to verse 7 ay restoration is needed. Kailangan yung pong restoration. Bakit po? God has been angry for a long time. Kailangan nila ma-restore, mawala na yung, mapawi na yung pagkagalit ng Diyos. Kaya kailangan. At sabi doon sa verse 4, Turn us, O God, of our salvation. Turn us, O God, of our salvation. The God of salvation is the God capable of our restoration. Ang Diyos na siyang nagligtas sa atin, siya po yung may kakayanan na tayo po yung ma-restore din sa Kanya. Kaya nga, ganun na lang yung panalangin dito ng psalmist. Sabi niya, Turn us, O God. Opo. Ibalik niyo po kami. Diba, alam niyo po, ang isang mananampalataya kapag ka nawala sa paglilingkod, nawala sa pagsamba, tumalikod o mag-backslide, ang hirap nitong makabalik. Una, umiiral kasi yung kanyang pride. Sinasabi lang, nahihiya na akong bumalik. Kaya po, yun kasi ang umiiral. Kung yung kanyang pride at tinitingnan niya sa kanyang sarili na, ang tagal ko. Alam po, kaya niya nasasabi yun, nahihiya siya sa mga tao, ano sasabihin ng mga tao? Ano sasabihin ng mga kapatiran? Alam po, ang dapat ay siya ay mahiya sa Panginoon. Kaya dito, ganito rin ang nangyayari. Kaya humingi na ng tulong itong psalmist sa Panginoon. Sabi niya, turn us, ibalik niyo po kami. Ibalik niyo kami, kayo na aming Diyos ng aming kaligtasan. O Diyos ng aming kaligtasan. Ibalik niyo po kami. Hindi natin kaya na tayo ay magkusa na bumalik kung hindi tayo tutulungan ng Diyos. Ang Diyos din po ang tutulong sa atin. Kaya nga po ang una natin dapat gawin kung tayo ay nakaranas ng panghihina, panlalamig, pagtalikod. Ang unang dapat gawin talaga ng mga tao na nakakaranas ng panghihina, panlalamig, pagtalikod sa Panginoon ay ang kausapin ng Diyos. Magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Makaawa sa Panginoon. Dahil ang may kakayanan na ibalik lamang tayo ay ang Diyos. Kung tayo ay tumalikod, ang may kakayanan na ibalik tayo ang Diyos. Kung tayo huminto na sa pagsamba, ang may kakayanan na ibalik tayo para makapanambahan ulit tayo, sumigla ulit yung ating espiritual na buhay ay ang Diyos. Ang may kakayanan para tayo ay bumalik sa paglilingkod, kung tayo man ay huminto na sa paglilingkod, ay ang Diyos.
Diba? Akala kasi minsan nung iba, porket nasa church naman every Sunday, ay ayos ito. Alam niyo po, marami din ang nasa loob ng simbahan kapagka araw ng linggo, dumadalo naman, nagsisimba, pero malayo na sa Diyos. Malayo na sa Panginoon. Kaya po, madali silang madaling para bang hindi na nila na-absorb, na doon nga sila sa church, hindi na nila na-absorb yung mensahe ng Diyos sa kanila. Wala na rin silang desire na makiisa, lumaglingkod, gumawa. Kasi malayo na sila sa Panginoon. Malayo na ang puso sa Panginoon. Kaya dito, kailangan yung restoration. Dahil kapag tayo malayo sa Panginoon, nakala lang natin, nagsisimba naman ako nasa church naman ako lagi. Nakala natin ayos tayo sa harapan ng Diyos, pero hindi po. Naandun yung galit ng Panginoon. Kaya dito, sinasabi dito, ibalik niyo po kami, Panginoon. Marami, ito lagi ko sinasabi, marami ang nagsisimba, pero hindi naman sumasamba. Diba? Pumupunta lang sa church for attendance. Para lang maipakita na siya ay nasa simbahan. At ang akala naman ng iba ay ito, aktibo ito. Si every Sunday, every prayer meeting, nandiyan yun sa church. Yun po yun ang nagiging basihan para masabing active and faithful. No, faithful yan. Nandiyan yan lagi sa church. Alam po, paano kaya? Kung kaya nandun kasi for attendance na lang. Para lang masabi na naandun siya, nag-church siya. Kaya dito, sabi niya, turn us, O God, of our salvation. Ang Diyos na siyang nagligtas sa atin ay may kakayanan na tayo ay ibalik. Papanong balikin. Siyang may kakayanan na ibalik yung kasiglahan sa ating paglilingkod. Siyang may kakayanan na ibalik yung init ng ating paglilingkod, ang Diyos na sa atin ay nagligtas. Walang iba. Maring yung mga tao, maring tayo ay sabihan o encourage tayo, pero hanggat ang Diyos hindi gagawa sa ating pong puso at buhay, hindi rin naman tayo makakabalik. Pangalawa, sabi niya dito, turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease. Naandun yung kanyang yung kanyang anong tawag dito? Pagkagalit ng ating Panginoon. Kaya, ibig sabihin, yung hindi lamang siya ay God of salvation, ating Diyos ng ating kaligtasan. Siya rin po yan, God of righteous anger. Bakit? Bakit nagagalit? Bakit may pagkagalit ang Diyos? Bakit ang Diyos ay magagalit sa kanyang mga anak? Siyempre, kung ang kanyang mga anak hindi na tumatalima sa kanyang salita, nagagalit siya. Di ba, ang sabi ng Proverbs, kung di ako nagkamali, ay kung ilalayo natin ang ating pakinig sa salita ng Diyos, maging ang ating mga panalangin ay kasuklam-suklam sa Kanya. Doon yung pagkagalit. Pray tayo ng pray, tapos hindi naman na natin dinirinig ang salita ng Diyos, hindi na natin sinusunod ang salita ng Diyos, andun yung pagkagalit ng Diyos. Siya po ay God of righteous anger. Nandun yung pagkagalit ng Diyos. Galit ang Diyos sa kasalanan. Namumuhi ang Diyos sa kasalanan. Kung tayo, yung kanyang mga anak ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, namumuhay sa kasalanan, nandun yung pagkagalit ng Diyos. Hindi matatakpan nung ating pagdalo sa church yung ginagawa nating kasalanan.
Naandun yung galit. Kaya minsan iniisip minsan ng Kristiyano, bakit ganun? Bakit lagi naman ako nasa church, faithful naman ako, yun ang term na ginagamit niya, faithful naman ako sa Panginoon. Pero bakit parang hindi tinutugon ang aking panalangin? Bakit ganito yung aking kalalagayan? Bakit ganito? Alam mo po kung bakit? Baka may inaalaga ang kasalanan. Dahil galit ang Diyos sa kasalanan, kahit lagi pa tayo sa church, kung may inaalagaan tayong kasalanan sa ating pong buhay, andun yung galit ng Diyos. At marirestore lamang tayo sa Kanya kung aalisin ng Diyos. Ba? Kung papawiin ng Diyos yung Kanyang galit. Ano sabi sa verse 5? Wilt thou be angry with us forever? Ito na yung katanungan nito sa amin Magagalit ka ba sa amin na magpakailanman? Wilt thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generations? Magpapatuloy ba itong galit mo sa lahat ng saling lahi? Sa lahat ng henerasyon? Alam niyo po, akala natin, yung galit ng Diyos sa kasalanan na nagawa, excuse po, natin ay hanggang sa atin lang. Alam niyo po yung galit ng Diyos doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sinabi ng Exodus ay hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Diba niya, sabi sa Exodus, sabihin, kung hindi mapuputol sa atin yung pagkagalit ng Diyos, daranasin pa ng ating anak, apo at apo sa tuhod. Kung yung ating naging ginawa ay nagbigay ng pagkagalit sa ating Diyos, hindi lamang tayong daranas ng consequence sa nagawa nating kasalanan hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Lalo na kung idolatry. Bakit? Ito po yung galit na galit ng Diyos. Kaya po minsan, kahit mga anak ng Diyos, kahit mga Kristiyano, nagkakaroon ng Diyos-Diyosan sa kanilang mga buhay. Minsan nagiging Diyos-Diyosan natin yung ating sarili. Bakit po? Mas nasusunod na natin yung sarili natin kaysa sa Diyos. Mas sinusunod na natin yung sarili natin kaysa sa kalooban ng Diyos. Kaysa sa salita ng Diyos. At kapag gano'n na yung nagagawa natin sa ating pong buhay, nagiging idol na natin yung sarili natin. Nagiging Diyos-Diyosan na natin yung ating sarili. Nang hindi natin namamalayan. At dahil doon, nandun yung pagkagalit ng Diyos. Minsan, ang Diyos-Diyosan natin yung ating mga mahal sa buhay. Mas nauuna pa natin sila, mas pinapabura natin, mas pinapahalagahan natin sila kaysa sa Panginoon. Ito yung sabi ng Panginoon sa Kristo He that loveth his father, mother, brother or sister more than me is not worthy of me. Hindi masama yung ating pagmamahal sa ating mga magulang, mga kapatid. Pero kung hihigit pa yan sa pagmamahal natin sa Diyos, kahit tayo anak ng Diyos, nandun yung pagkagalit ng Diyos sa atin. At ano po yan? Nagiging Diyos-Diyosan sa ating pong buhay. Sabi ng Panginoon, hindi karapat-dapat sa akin. Minsan,
Nagiging Diyos-Diyosan din natin yung ating hanap buhay at trabaho. Diba? Nakakalimutan na natin, nawawalan na tayo ng panahon para sa Panginoon dahil sa ating hanap buhay at trabaho. At naandun po yung pagkagalit ng Diyos. Minsan, ang Diyos-Diyosan natin ay yung ating sariling opinion or ideas na naisip natin na maganda. At hindi na ang salita ng Diyos. Diba? Naging Diyos-Diyosan natin. Minsan ang Diyos-Diyosan natin, kaibigan, diba, hindi natin mahindian. Naging Diyos-Diyosan po natin. Minsan, may mga tao na dahil sa pagmamahal sa lingkod ng Diyos, yung mga mananampalataya, yung bang paghanga at pagmamahal, respeto sa lingkod ng Diyos, wala pong problema doon. Kaya lang minsan, pag lumabis ito, nagiging idol na natin sila. Naalala ko yung isang kwento dati sa mga mananampalataya sa isang simbahan. Christian Church, Baptist Church. Isang malaking simbahan noon. Anong sinasabi? Tinatanong nila, sino ba ang speaker sa Sunday? Kapag hindi yung pastor ang magsasalita, ayaw nilang mag-church. Meron tayo, si pastor ganito ang magsasalita, o si preacher, ang speaker. Ayaw nilang dumalo. Ano po nangyayari? Nagiging idol na nila yung pastor. Nagiging Diyos-Diyosan na yung pastor. Yun po nga, may mga ganun may mga ganung tao na, hindi, sabi ko nga, hindi naman masama ni ating irespeto, mahalin yung lingkod ng Diyos, pero kung lalabis, nagiging Diyos-Diyosan natin. At naandun po yung pagkagalit ng Diyos. God of righteous anger. Kaya sabi niya dito, wilt thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generations? Sa lahat ng saling lahi ba, naandun na yung iyong galit? Hindi po ganun ang Diyos. Pero kung makikita lamang ng tao, makikita natin kung ano yung nararapat na ating gawin at gagawin natin, hindi naman na maisasalin yung pagkagalit ng Diyos. Kaya lang dun po galit na galit ang Diyos sa idolatry. Sabi niya, huwag kayong magkakaroon ng anumang Diyos, sino mang Diyos, liban sa akin. Ako ang inyong Diyos ay mapanibughuin. Verse 6, wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Wilt thou not revive us again? Alam po, ito pa rin yung isa pang tanong nitong bayan sa Panginoon. Hindi lamang po ang ating Diyos ay God of salvation at siya po capable of our restoration. Siya rin po yung God of righteous anger. At capable of our restoration sa Kanya. At dito po, sinabi niya wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Ano po yung sinabi niya dito? That thy people may rejoice. Ano po ito? Para sinasabi, pinakikita dito ng psalmist na ang ating Diyos ay God of joy. Family's joy. O people's joy. Ito yung ating kagalakan. At siya rin po ang may kakayanan na ibalik tayo. Siya ang may kakayanan na ibalik tayo. Sabi niya, that thy people may rejoice in thee, upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo.
Naghihingi siya ng revival. Sabi niya, will thou not revive us again? Hindi niyo ba kami bubuhayin ulit? Pasisiglahin ulit. Para kang iyong bayan, kami na iyong bayan ay magalak, magsaya sa iyo. Kaya ito po yung mapansin po natin, bakit kailangan yung restoration? Yung galit ng Diyos, makikita natin dito na mahaba na yung pagkagalit ng Diyos. Una, sinabi niya, turn us, ibalik niyo na po kami. Tapos nandun yung binigkas dito ng Psalmist na, will thou be angry forever? Ibig sabihin, excuse po, hindi lamang ilang araw na naranasan nila yung galit ng Diyos. Mahaba na yung panahon na nararanasan nila yung galit ng Diyos. Kaya dito, para bang sinasabi niya dito na kailangan lang naming ma-restore. Haba na ng panahon na nagagalit sa amin ang Diyos. Verse 7, sabi niya, show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. Sabi niya, show us thy mercy. Show us thy mercy. Hindi lamang po ang ating Diyos ay God of our salvation, God of righteous anger, God of joy in the family, God of loving kindness. Sabi niya, show us thy mercy. O kahabagan niyo po kami. Pakita niyo sa amin ang inyong awa, ang inyong biyaya, ang inyong kagandahang loob, ang inyong kabutihan. At ito po ang ating Diyos. God of loving kindness. At siya po yan, siya po ay capable of our restoration. Dahil po sa mga katangiang ito ng ating pong Diyos, this motivates us to pray. Kaya, kasi kapag tayo ay nananalangin, lumalapit sa Diyos, nakikita natin yung ating sarili, kung sino tayo at sino ang Diyos. Kung tayo ay nananalangin, na ando na tayo ay nagpapakumbaba at nagmamakaawa sa harapan ng Diyos. Kaya kung makikita natin, babalikan yung mga katangian na meron ng ating Diyos, minomotivate niya nito tayo na manalangin at lumapit sa ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Salamat po sa paalaala ng inyo pong mga salita. Tawarin niyo po kami sa aming pong mga karumihan at pagkukulang. Dalangin ko po ang inyong mga anak, bigyan ng kalakasan, biyaya, proteksyon at probisyon sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko rin ang mga may karamdaman ay bigyan ng kagalingan. Mga lingkod nyo na ginagamit sa inyong ubasan ay inyo pong pagpalain. Pinagkakatiwala rin po namin sa inyo ang buong maghapong ito. Pangunahan niyo po kami at samahan. Kayo nawaan siyang mahayag sa amin pong mga buhay. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng ito ay aming sama at dalangin. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Good morning kay Pastor Edgar at Pasco. Yan sa Mapitak, Laguna. Ganun din kay Sister Nida. Good morning. Magandang umaga rin kay Kiko Villacorte. Magandang umaga. At kay Sister Gemma Glipuneo. Magandang umaga po diyan sa Naga City. At sa iba po nating mga kapatid na nanonood. Good morning.
sa inyo po, kay Sister Jenny Isla. Magandang umaga po. Every At word sa mga hindi ko mabasa dito ang inyong pangalan, magandang umaga at pagpalain tayo ng ating guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.